Hello, hello mga mi. Hapon na naman kaya nag-iisip na naman tayo ng uulamin natin. Tara, samahan nyo ako magluto ng adobong pusit na may baboy. Ayan nga, sa sobrang mahal kasi ng pusit mga mi at saka pag niluto mo to sobrang konting-konti lang talaga. Kaya kailangan natin samahan ng iba para at least naman magkasya sa atin. Lalo na kami, 7 kami sa pamilya namin. So ayan nga, kailangan ko nang i-prepare yung mga sangkap. Syempre hindi mawawala ang sibuyas pag nag-aadobo tayo. Kaya yan, naghiwa ako ng isang sibuyas mga mi. Tapos sinunod ko naman pisain yung mga bawang. Sa adobo talaga mga mi, kailangan talaga natin ng maraming bawang para mabango ito. After nyan, isinunod ko namang hiwain yung mga baboy natin mga mi. Kunti lang yung baboy natin, dyan siguro less than 1/2 lang yung binili ko. Ganyan lang yung hiwa ko mga mi, hindi masyadong maliit, hindi rin siya masyadong malaki para at least mas mabilis lumambot yung karne natin. Sinunod ko naman linisan yung mga pusit natin mga mi. Sa paglilinis ng pusit ako talagang naglilinis nito kasi yung asawa ko maselan sa pusit. Mabilis sumakit ang tiyan niya kasi may mga ganong tao na medyo sensitive sa pusit. Kaya kailangan malinis na malinis ang pusit natin. Kaya naman ako talagang nakatokang maglinis nito mga mi. Para sigurado hindi sumakit yung tiyan ng asawa ko. Ayan, after natin malinisan ng mabuti, simulan na natin ang paggigisa mga mi. Gumamit ako ng konting aswete mga mami para at least mas maganda yung kulay ng adobo natin. Ayan nga, pinakulay ko muna ng mantika ng konti, tapos sinanggal ko yung buto, tapos sinunod ko ng magisa ng sibuyas, tapos sinunod ko naman yung bawang. Halo-haloin lang natin ng konti mga mami, tapos pwede na natin ilagay yung ink ng pusit. Gigisa natin yung ink ng pusit mga mami para at least hindi siya malansa. After nyan, sinunod ko na rin ilagay yung baboy mga mami. Igisa-gisa ko lang din ng konti. Tapos, isusunod ko na rin ilagay dyan yung ating pusit. Naglagay pala ako dyan ng dried laurel mga mami para at least mas mabango yung ating adobo. Tapos, naglagay na din dyan ako ng Mamacita oyster sauce. Tapos, naglagay din ako ng konting toyo. Tapos, halo-haloin lang din natin ng konti. After that, naglagay na rin ako ng paminta, tapos tinakpan ko na mga mami. Nilagyan ko na rin pala yan ng suka mga mami. Hindi ko lang na video, diba? Hindi to adobo pag wala itong suka. Kaya ayan, papalambutin lang din natin ng konti yung baboy para at least maluto. Huwag kayong mag-alala mga mami kung matagal naluto yung pusit. Kasi naman, sa tagal na naluto yung baboy, lalambot din yung pusit natin. Ayan nga mga mi, ang ganda ng kulay ng ating adobo kasi ito meron tong aswete, merong soy sauce at saka merong oyster sauce. O diba, ang tingkad-tingkad ng kulay niya. Idagdag pala natin yung ink ng ating pusit. Ayan, luto na siya mga mi, kaya naman tawagin na natin yung asawa natin at saka yung mga anak natin para makakain na tayo. Tara, kain na!